Bahala nga kayo dyan. Imbis na haba pa yung ano namin, pinagluloko nyo ako eh. Oh, hindi kasi ang lakas talaga ano. Hindi ko alam kung ano nangyari dito sa ano ko na naman. Biglang-bigla na lang eh. 'Di ba? Oy, may nagbigay pa ng ano, ng blessing oh. Hmm. Sabi ni Rayan, GP, nagsabi ka agad ako kaso hindi mo binasa. Yung Rayan, yung sinend mo kanina, ay yung kay ano pa yon. Ano ba yung anong topic yon kanina? Yung dito kay Bongo, 'di ba? O ito, pag-usapan natin. General Torre nanindigan, kakasuhan si Digong or kasuhan itong si Digong mga kababayan. Pero marami pong mga sumusoplak o marami po ang ayaw dun sa desisyon nitong si General Torre na kasuhan po itong si Digong. Bakit nga ba kinasuhan mga kababayan? Mga ka-GP Natics, pakinggan muna natin itong si General Torre sa kanyang statement, bakit niya gustong kasuhan itong si Digong. At ipapaliwanag ko rin po sa inyo na dapat talaga magkaroon na ng pangil ang batas natin sapagkat mga kababayan, tayo nga ay nasa bagong Pilipinas na, nasa modern na tayo. Hindi pwedeng hindi sumabay yung mga bagay-bagay. Ito po, yung sinabi ni si IDG Chief Joel Torre, si General Torre. Sa totoo lang, tatlo ang final namin case, ha? I also submitted for DC-20. Ayan, meron na ba? Pa-check lang muna bago kayo tuloy. Sayang yung ano natin dito eh. Di ba? Case of Rodrigo Roa Duterte. Okay. Ano Sa kanya mga... Ha? Oh, yan, meron na sa wakas. Sa totoo lang, tatlo ang final namin case, ha? I also submitted for DC-20, the case of Rodrigo Roa Duterte. Okay. Ano Sa kanya mga statements doon sa last rally. Opo. So, we already submitted it for unlawful utterances at saka inciting to sedition. So, nandun na rin sa docket ngayon at for case build-up na rin yung reklamo natin kay former President Duterte. Which specific statement po? Sabi nila unlawfully, sabi ni General Torre is unlawfully utterances. Mga kababayan, He made. Ano? Ayun, gusto niyang patayin ang 15 senador na gusto nilang bombahin. So, ayan, nakafile na sa DC-20 for case build-up na ang kaso na yan. Ang sabi po, kahit si Justice Secretary Remulla kanina, medyo iba naman daw po talaga yung language ni former President Duterte. Alam niyo, bagong Pilipinas na eh. Hindi na pwede yung ganong mga statements na kinaumagahan, joke only na lang. Kaya nagkakagulong, ang gulo-gulo na nga ng pinagdaanan ng bansa natin in the past 6 years. Hanggang ngayon ba naman, dadalhin natin ang gulo na yan. Na puro patay-patay na lang. At pagkatapos, if they will be taken on their word, bigla na lang sasabihin na joke lang. joke only. Or yung latest naman na palusot, he is only expressing a legal opinion. Hindi na po pwede yun. That's already too much. Sir, proprio po ba ito o may nag-file ng complaint sa inyo na ibang tao? I am filing this as a citizen. And you know, I'm a policeman. It's part of the PNP to make sure that we protect the citizenry from criminal activities like this. Maliit lang tingnan yan, pero it is being uttered by a former president. Hindi malayo na gayahin or he will be taken he will be taken seriously by his blind supporters. Kasi nangyari na yan di ba? Sabi niya, pagpapatay ng mga, di ba? Pagpapatay ng mga adik, nangyari nga. Maraming nga nagpatayan na hindi na natin maintindihan kung saan ang galing. At sinasabi nila, mga vigilante nila ang mga palusot. Ayun, Ma'am Charit Madarang, magandang gabi po. Naimbag ngarabi kada kayo amin na po. Or ito mga ka-GP Natics kung natatandaan nyo po at lagi kayo nanonood dito, malamang sa malamang at marahil po, parehas kami talaga ng tawag dito, ng statement ni General Torre. And I do believe, mga kababayan, na ang bagay na to dapat we take it seriously. 'Di ba? Hindi pwedeng lahat ng bagay na sasabihin nila Digong ay puro joke-joke lang. Yes, mga kababayan, okay lang magbiro. Pero alam naman natin na ang pagbibiro ay dapat nasa right avenue din at nasa tamang panahon.
hindi yung kung saan-saan. Alalahanin natin, pwede naman ang negative campaign. 'Di ba? Siraan mo yung kapwa mo, walang problema dyan, okay lang yan. Pero yung ganitong bagay, hindi po ito dapat naririnig ng mga kabataan. Hindi rin to dapat na panatilihin or hindi po natin to dapat na kumbaga konsintihin. Kasi baka mamaya, mga ka-GPnatics, yung mga bagay na yan ay gamitin din yan ng ibang tao. 'Di ba? Baka mamaya itong ginagawa na to, dahil nga sinabi ni Duterte at walang nag-take, wala pong pumansin at walang nagsabi na ito ay serious o walang nag-take ng serious doon sa mga banat niya, tutularan na lang. Una, mga kababayan, mga ka-GPnatics, bakit ko sinasabi na ako ay agree sa statement ni General Torre? Ito po may ipapakita rin ako sa inyong isang video. Teka lang, saan na yung video na yon? Pasensya na po kayo kung nagkakaroon tayo ng technical error kanina ha. Hindi ko po sinasadya yun. Ito. Pakinggan natin ito mga ka-GPnatics. Ito ay tungkol lamang sa isang pangkaraniwang bomb joke. Pero itong bomb joke na to, talaga tayo naman ay, 'di ba, simpleng bomb joke, 5 years ang imprisonment. Tapos doon sa mga pagpatay ay hindi natin iti-take seriously. So kumbaga nasan yung hustisya? Nasaan yung kumbaga parang hindi po akma. Pakinggan natin to. Mahigpit ang checkpoint sa Davao City. Walang sinasanto ang mga pulis at militar, lalo na kapag may nagbiro tungkol sa bomba. Tama. Labis tuloy ang pagsisisi ng 18 anyos na si Isabela na nagbiro sa isang gwardya sa isang mall na may bomba umano sa loob ng kanyang bag. Rumisponde ang mga pulis at inaresto siya. Ay bomba daw. Gihol na ako. Ayon sa gwardya, sinabi niyang may bomba sa bag niya ng kapkapan nila kaya humingi sila ng tulong sa 911. Hinuli rin si Montesa Doblas dahil nag-bomb joke din sa isa pang mall. Lahat sila nahaharap sa kasong paglabag sa Presidential Decree 1727 o anti-bomb joke. Pwede sila maprowiso og not more than 5 years og fine na not more than 40,000. Ilang paaralan din sa Davao City ang nakatanggap ng bomb threat. Sinuspindi tuloy ang pasok sa mga eskwelahan. Hiling ng DepEd, dagdagan pa ang pulis. We are also requesting our law enforcers to somehow beef up their efforts in the security in the schools of. Okay, 'di ba? Pakinggan yung ibig sabihin dito nung bomb joke, mga kababayan. Ito ay maliit, 'di ba? Kumbaga sasabihin natin kumpara doon sa mga pagpatay, ang implikasyon kasi ng bomb joke is magkakaroon tayo ng kumbaga yung mga tao na nandun sa paligid na yun pwedeng magkaroon ng stampede, pwedeng sila po ay matakot, tapos it will result ng stampede. Magkakagulo, 'di ba mga kababayan? Mawawala yung kaayusan. At hindi yun kumbaga hindi yun pinapayagan. Yung pagkakakulong doon maaring maging 5 years imprisonment at the same time pagbabayarin po ng fine na 40,000. So kung ito ay simpleng bomb joke sa akin kung ikukumpara natin doon sa pagpatay, napapatay kung kay Sara Duterte, papatayin yung Pangulo, papatayin yung First Lady, papatayin yung Speaker, dito naman kay Duterte, papatayin yung 15 na senador para sila ay makapasok. Yes, yung body language niya ay sasabihin natin, yun talaga ay joke. Naiintindihan naman natin yun Alam natin na joke lang yun. Kasi yung body language niya, alam talaga natin na nagbibiro. Pero, ang gusto natin ma-regulate bilang isang Pilipino, dapat nasa lugar ang pagbibiro. At dapat yung biro na yan ay hindi tungkol sa mga pagpatay, hindi pwede sa mga
lugar na pwedeng ipagdulot ay magpanik ang taong bayan and it will result to stampede. 'Di ba? Na pwedeng ikamatay din ng mga kababayan natin. Kasi nga, pwedeng magpanik. Kagaya niyan. Mga ka-GP Natics, nag-joke si Rodrigo Roa Duterte, napapatayin niya. 'Di ba? Eh paano, mga kababayan, kung yung joke pala na yun, dinaan lamang sa joke, eh wala nag-take ng seriously. 'Di ba? Tapos, dahil nga, nag-joke si Digong, sasabihin ng mga senador, okay lang, nag-joke lang naman yun eh. Pero, along the way, 'di ba? Hindi natin alam may nangyaring hindi maganda dito sa mga senador natin. Sabihin man natin na hindi kagagawa ni Digong, tinake advantage lang ng mga tao para pagbintangan sila Digong. 'Di ba? Sino ngayon ang mananagot? 'Di ba si Digong? Kasi sa yung nagbiro? Mga kababayan? So dapat ang lahat ng bagay dapat nasa lugar. Kung ang joke, ang bomb joke ay niregulate nila, ginawang batas na imprisonment, dapat panahon na rin para amyendahan yung batas tungkol sa mga pagpatay. Na hindi pwedeng maging joke lang yung pagpatay. At the same time, mga kababayan, sabi nga ni General Torre, hindi pwede na joke ngayon, kinabuka ay magsasalita ka ngayon, bukas joke na. Tapos sasabihin ng mga nakapaligid sa kanila that was part of his legal action or legal opinion. 'Di ba? Lagi nilang sinasabi yan, hinaharang ng mga nakapaligid sa kanila. Lagi silang sumasalag dun sa mga mali ni Digong Duterte. Kaya hindi natin maayos-ayos ang Pilipinas eh. Kasi lahat dinadaan sa biro. Kaya po, ang nangyayari, yung Pilipinas naging joke din ng 6 na taon. Bakit, GP? Sinimulan po tayo sa joke ng jet ski. 'Di ba? Na hindi naman natuloy. Hindi naman niya nagawa. Nung tinanong siya tungkol doon, sabi niya, it was just a joke. It was just a joke. Panahon ng kampanya yun eh. Kailangan kong itaas yung sarili ko para maniwala yung tao. Kita nyo, very serious yung kanyang statement that it was a joke, that it is his intention na maglagay ng flag dun sa teritoryo ng kalaban. Pero sinasabi ni Digong, ito daw ay isang joke lamang. Dapat hindi daw siya paniwalaan. Ngayon, alam naman natin ang ugali ni Digong, mga ka-GP Natics, pabali-baliktad. So, pwede rin ba natin i-take ito ng pabaliktad? Na dinaan lang sa biro, pero ang totoo, gusto niya talagang patayin yung mga 15 senators. So, dapat lahat ng mga pagbabanta na ganyan, we take it seriously. 'Di ba? Para hindi nasasanay yung mga tao na ginagawang biro ang mga bagay-bagay. Hindi naman po yun isang biro eh. Ha? Ikaw ba hindi ka magagalit sa mga nanonood dyan? Sabihin sa inyo, patayin ko kaya nanay mo. 'Di ba? Parang maganda ata, patayin ko na nanay mo ngayon para wala na mag-alaga sa'yo eh. Maganda yata, patayin ko na yung tatay mo para hindi ka na makapag-aral eh. Pwede bang ganon? Diba? Sir Ernesto Nalad, shoutout po. Hindi pwedeng ganon. So, dapat, itong bagay na to, maganda yung initiative ni General Torre na dapat tapangan natin, na dapat magkaroon tayo ng pangil. Alam ko na lalabas at lalabas, ito ay, sabihin natin, yung mangyayari dito kay General Torre, dun sa kanyang ihinaso kay Digong, kahit mag-case build up yan, lalabas pa rin na yan ay joke. Kita naman sa body language. Pero ang gusto natin, sana ito makita ng mga senador, makita ng mga kongresista na ang gawin dito, iakyat na nila ito. Amyendahan nila yung batas ng 1727 or yung Presidential Decree number 1727 na bomb joke threat law.
na dapat isama na nila yung joke ng pagpatay. Para nang sa ganon, mga kababayan, hindi gawing katatawanan, hindi gawing kalukulukuhan yung mga pagpatay na binibitawan kagaya po ni Rodrigo Roa Duterte. Para hindi po maging joke ang Pilipinas. Diba? Ilagay sa tama ang biro, sabi ni Bernie Pogi Channel. Ang pogi mo talaga, bossing. Diba? Ilagay sa tama, mga kababayan. Masasanay kasi kapag itong mga taong to ay patuloy mong pinagbigyan, patuloy mo pong sinakyan ang kanilang biro ng pagpatay. Kaya sabi ko nga, since meron na tayong anti or Presidential Decree number 1727, yung bomb joke threat law, dapat amyendahan na natin, idagdag na natin yung joke ng pagpatay, kasama na dito sa mga pwedeng kasuhan at pwedeng makulong. Diba? Sabi ni Emily Zipagan, when you make a joke of putting harm to Duterte, will the DDS file a case against you now? Well, that is actually my other point, Emily Zipagan. During the time of Duterte, remember what happened to the teacher when he said na magbibigay siya ng reward na 50 million. Is it 50 million or 50,000? Pag napatay itong si Rodrigo Roa Duterte. Ano nangyari doon? 'Di ba? Ang nangyari doon, agad-agad na hinuli itong teacher. Hinuli kaagad, ikinulong nila 'yon. Kaya lang pinakawalan din nila eventually dahil nga itong taong to wala namang kakayahan na magbayad na ganung kalaking pera. 'Di ba? Nagsorry din naman siya. Pero sila nag-action kaagad sila, hinuli. Mga kababayan. Pero dito ayaw nila na sila ay huhulihin kaagad. Ayaw nila na sila isisitahin. It was just a joke daw. Yun sabi nung teacher, nag-joke lang din siya noon. So dapat pantay-pantay ang pagtingin para sigurado total lumalabas yung mga kalokohan, yung mga biro na ganyan. Maganda, magkaroon na lang tayo ng regulation na ang pagpatay, ang pagharm ng isang tao ay huwag gawing biro. 'Di ba? Mga kababayan, mas maganda 'yon. Hindi lahat ng biro nakakatuwa, minsan nagkakaroon ng kamatayan isa pa 'yon. Dahil sa biro, mga kababayan, nagkakaroon ng patayan. Tama si Bernie Pogi Channel. 'Di ba? Nakikita naman natin sa social media na yung nangyayari kapag biniro yung isang tao at hindi niya nagustuhan, 'di ba? Ang ginagawa ay pinapatay yung nagbiro. Paano kaya kung biniro ka? Sabi ko nga biniro ka na, patayin ko kaya nanay mo para wala na magpakain sa'yo. Di ba mainis ka nun? Baka mapatay mo pa yung nagbiro. Kaya hindi lahat ng bagay, hindi lahat ng biro nakakatuwa. Tama si Bernie Pogi Channel. Sabi ni Jackie Anderson, pag sinabi mo sa mga government officials or employees, huli, makulong ka until they get a result. Yun ang mga kababayan. Yan ang nung panahon ni Digong, kapag may sinabi ka sa kanila, hulihin ka talaga kaagad. 'Di ba? Pero pag sa kanila bawal mo ring kasuhan. Mabuti nga dito may due process Kakasuhan muna bago hulihin. Hindi kagaya nung sa kanila, huli muna bago hindi, uhulihin, hindi naman kinasuhan. 'Di ba? Yun nangyari sa teacher. Hinuli yung teacher, hindi naman kinasuhan, pero nakulong ng ilang araw. Hindi ko lang alam kung umabot ba ng 48 hours. Hindi ata nila pinaabot ng 48 hours. 'Di ba? Palakasin dapat ang hindi yan pasok sa anti-bullying law Dito yan ipasok sa Dito yan ipasok dapat
sa Presidential Decree number 1727 kasi yan ay batas na kung saan po pwedeng mag-result ng panic ng mga kababayan natin, ng mga tao sa isang pampublikong lugar. At syempre, yung pagjo-joke na gaya ng kay Duterte, yan din ay isang pagbabanta or isang joke na kung saan po ay pwedeng mag-harm sa isang tao, and it could result to kill someone, 'di ba? Na pwedeng mapatay niya rin yung nagbiro or vice versa. So alin man dun. 'Di ba? Oh. Eto naman mga kababayan, sorry, nawala yung